Nang bumagsak mula sa kalawakan ang Blue Sparrow missile, dala ang mapanirang lakas ng isang asteroid. Hindi lang nito tinapos ang buhay ni Keich sa pinakamatibay na bunker sa Tehran, kundi binuksan din ito ang pinakamadilim na kabanata sa kasaysayan ng teokratikong rehimen. Ang pagtataksil mula mismo sa taong pinakapinagkakatiwalaan. Samantala, mula sa Washington, itinaas ni Secretary of State Marco Rubio ang isang gintong espada na may nakaukit na mga salitang "Unleash Chiang Kai-shek" na nangangakong magpapakawala ng isang nakamamatay na dagok. Tatlong magkakahiwalay na kwento ang nagsasama-sama upang bumuo ng isang kumpletong larawan. Hindi lamang superior na lakas militar mula sa labas ang kinakaharap ng Iran, kundi malapit na rin itong gumuho mula sa loob. At sa video na ito, sabay-sabay nating tuklasin ang bawat piraso ng bangungot na ito. Ang alamat ni Kaani. Una sa lahat, talakayin natin ang kwentong tinatawag na alamat ni Kaani. Ito ay tungkol kay Ismail Kaani, commander ng Quds Force ng Islamic Revolutionary Guard Corps, ERGC. Pinaniniwalaan na si Kaani ay maaring isang espiya na itinanim ng Mossad sa Tehran. Bakit? Dahil si Kaani ay laging naroroon sa mga assassination ng matataas na commander ng Iran. Ngunit bigla siyang nawawala bago pa man mangyari ang insidente, kaya't palagi niyang napapanatili ang kanyang buhay. Kung si Kaani ay tunay na isang double agent, nangangahulugan ito na si Khamenei ay pinagtaksilan ng taong kanyang pinakapinagkakatiwalaan, ang makapangyarihang commander ng Quds Force, si Ismail Kaani. Ngayon, pag-usapan natin ang Quds Force. Matapos ang revolusyon na nagpatalsik sa monarkiya noong 1979, hindi na nagtiwala si Khomeini sa Royal Army. Nagpasya siyang kailangang magtatag ng isang armadong puwersa na ganap na tapat sa kanya. Kaya't pinagsama-sama ni Khomeini ang mga militia group na tumulong sa kanya na manalo sa revolusyon. Matapos pagsamahin, ang organisasyong ito ay tinawag na Islamic Revolutionary Guard Corps, ERGC. Ito ay halos kapareho ng Schutzstaffel, SS, ni Hitler. Alam ninyo, noong umakyat sa kapangyarihan si Hitler noong 1930s, ang hukbong Aleman ay binubuo ng mga tradisyonal na sundalo. Hindi sila sang-ayon sa radikal na ideolohiya ng Nazi. Nangamba si Hitler na maaaring sumuway ang militar sa kanyang mga utos o baka mag-aklas pa. Kaya't kung gusto niyang makamit ang malalaking bagay, kailangan niyang umasa sa sarili niyang mga tao. Dahil dito, itinatag niya ang Schutzstaffel o SS. Ang secret police at Gestapo ay parehong bahagi ng SS. Sila ang may kagagawan ng krimen ng genocide laban sa mga Hudyo noong panahon ng Nazi Germany. Ang teokratikong rehimen ng Iran ay halos kapareho ng Nazi Germany ni Hitler at marahil ay higit pa. Ang Iran ay hindi lamang may sariling hukbo, kundi ang hukbong ito ay nahahati pa sa maraming sangay, kabilang ang Revolutionary Guard, Army, Navy, Air Force at mga ahensya ng intelligence. Ang Quds Force na itinatag noong 1980 ay isa sa mga unang unit na nabuo at kalaunan ay naging Elite Special Forces ng IRGC. Ano ang kanilang espesyalisasyon? Sila ang partikular na responsable para sa mga operasyon sa ibang bansa, katulad ng pinagsamang CIA at US Special Operations Command. Ang Quds Force ay lumahok sa digmaang sibil sa Lebanon at nagtatag ng Hezbollah sa bansang iyon. Sa ilalim ng direksyon ng Quds, ang mga teroristang organisasyon sa Lebanon ay sumali sa digmaan upang suportahan ang rehimeng Assad sa Syria, nagtatag ng Shia militia sa Iraq, ang puwersa ng Houthi sa Yemen, at ang Islamic Jihad sa Gaza. Lahat ng ito ay mga kasangkapan na ginagamit ng teokratikong gobyerno ng Iran upang i-export ang revolusyon at magsagawa ng mga proxy war na siyang pangunahing puwersa sa mga teroristang organisasyon na suportado ng Iran. Ang IRGC ay may 5 sangay: Army, Navy, Air Force, Basij Militia, at ang ika-5 sangay
ay ang Quds Force. Ang general na commander ng Quds Force ay direktang nag-uulat sa Supreme Leader. Hindi nila kailangang dumaan sa presidente o sa Ministry of Defense, kundi direkta kay Khamenei. Ipinapakita nito kung gaano kalaki ang kapangyarihan ng pinunong si Kaani. Ang posisyon ni Kaani ay nakakabit sa axis of resistance. Ano ang arko na ito? Ito ay isang estratehikong network na binuo ng mga puwersang anti-Israel at anti-Amerikano. Nagsisimula ito sa Iran, umaabot pa kanluran, pagkatapos ay dumadaan sa Iraq, Syria, Lebanon hanggang sa baybayin ng Mediterranean at pagkatapos ay patimog sa Yemen na bumubuo ng isang geographical na arko. Ang kumokontrol sa arko na ito ay si Kaani. Kinakatawan niya ang lahat ng puwersang anti-Western at anti-Israel sa gitnang silangan. Lahat ng mga lihim na imbakan, mga underground na bangko, mga protocol ng komunikasyon ng puwersang ito, lahat ay nasa kamay ng pinuno ng Quds Force. Tulad ng alam natin, ang unang commander ng Quds Force ay si Qasem Soleimani. Siya ay pinaslang ng Amerika sa Iraq noong 2020 sa unang termino ni Pangulong Trump. Ang humalili kay Soleimani ay si Ismail Kaani. Kung si Soleimani ay madalas magpasikat, si Kaani naman ay napakadiskret. Noong 2025, nang bombahin ng Israel ang Iran, ang network ng Quds Force ay nasira sa maraming lugar. Mula noon, napansin ng mga tao na si Kaani ay palaging nakakatakas sa mga pag-atake ng Israel na nagtatarget sa matataas na opisyal. Ayon sa ilang mga revelasyon sa social media X, si Kaani ay may mahalagang papel sa assassination ng leader ng Hamas na si Haniyeh, ang assassination ng mga pinuno ng Hezbollah na sina Nasrallah at Safieddin at ang mga decapitation strike laban sa ilang matataas na general ng IRGC. Halos laging nandoon si Kaani kapag ang mga taong ito ay napapatay, hanggang sa punto na halos saan man siya magpunta, may mga target na napapatay ng Israel. Ngunit palagi siyang mahiwagang nawawala bago tumama ang missile. Nagkataon lang ba ito? Dahil maraming beses nang nakaligtas si Kaani, sinasabi ng ilan na mayroon siyang 9 na buhay tulad ng isang pusa. Halos hindi matatalo si Kaani. Lahat ng iba ay pinapaslang, ngunit siya ay laging nakakaligtas. Nagbunga ito ng maraming pagdududa. Malamang na si Kaani ay isang double agent, maaring na-recruit ng Mossad o baka siya ay isang mamamayan ng Israel. Siyempre, ito ay mga kumakalat na impormasyon lamang at hindi pa nakumpirma. Bukod sa labanan ng mga bomba, mayroon ding labanan ng impormasyon kung saan magkahalo ang totoo at hindi. Mahirap din nating kumpirmahin sa panahong ito. Ngunit sa ngayon, si Kaani ay itinuturing na isang alamat sa Iran at Israel, ang Blue Sparrow ng Israel. Kasabay ng misteryo sa pagkatao ni Kaani ay isang tanong na marami rin ang nag-iisip, paano siya nakakatakas? Ano nga ba ang mga katangian ng armas na pumatay kay Khamenei? Ayon sa Fox News, ito ay isang lihim na missile ng Israel na tinatawag na Blue Sparrow. Kung si Kaani ay buhay na patunay ng pagbagsak mula sa loob, isang double-edged sword sa puso ng Tehran, ang sandata na tunay na pumatay sa Ayatollah Khamenei ay nagmula sa ibang dimensyon. Hindi ito isang ordinaryong missile, kundi ang Blue Sparrow, ang sandatang nagpawalang bisa sa buong sistema ng depensa ng Iran. Paano gumagana ang missile na ito? Ang trajectory nito ay napaka-espesyal. Karaniwan, ang isang missile ay lilipad ng pahalang sa himpapawid matapos itong ilunsad. Ngunit iba ang Blue Sparrow. Matapos ilunsad, lumilipad ito sa isang halos patayong trajectory papunta sa itaas na bahagi ng atmosphere. Ang abot nito ay humigit kumulang 2,000 kilometer at ang pinakamataas na altitude na naabot nito ay nasa pagitan ng 100 hanggang 150 kilometer sa thermosphere, sapat upang maagang makaalis sa makapal na bahagi ng atmosphere.
Pagkatapos, ang warhead ay malayang bumabagsak mula sa napakataas na altitude sa isang halos patayong landas, tulad ng isang maliit na asteroid na bumabagsak sa Earth. Kapag bumabagsak mula sa ganoong kataas, sa ilalim ng epekto ng gravity, ang bilis nito ay mabilis na tumataas. Anong bilis ang kaya nitong abutin? Ang huling bilis nito kapag tumama sa target ay maingat na tinatayang nasa pagitan ng Mach 5 hanggang Mach 9 o 1.7 hanggang 3 km s. Iminumungkahi ng ilang test sources na sa ilalim ng ideal na kondisyon, maaari itong umabot sa Mach 10 hanggang Mach 12, katumbas ng 3 hanggang 4 km bawat segundo. Ito ay isang napakabilis na tulin at lumilikha ng napakalaking inersya. Kapag pumasok na ang missile sa atmosphere, ayon sa ikalawang batas ng thermodynamics, ang hangin ay hindi maaaring itulak palabas ng sabay-sabay. Kaya't lumilikha ito ng isang kilos na parang piston sa isang selyadong silindro na bumabagsak sa napakabilis na tulin. Ang lahat ng enerhiya sa proseso ng pagbagsak dahil sa gravity ay nagiging thermal energy. Dahil dito, ang temperatura ng warhead ay napakataas. Sa ganoong kataas, lumilikha ito ng isang estado na tinatawag na plasma na nagde-decompose ng hangin. Sa estadong ito, ang plasma ay malakas na nakakasagabal at sumisipsip ng mga radar wave, kaya't hindi ito makita ng radar. Bukod pa rito, nang idinisenyo ng Israel ang missile na ito, sinadya nilang gawin ang hugis nito na may napakaliit na radar cross-section na lalo pang nagpapabagal sa pagdetect. Kaya't kapag bumabagsak ang missile, kahit na ma-detect ito ng radar, hindi na ito mapipigilan dahil tatama na ito sa lupa sa loob ng ilang 10 segundo. Isipin ninyo, sa bilis na Mach 12, katumbas iyon ng paglipad ng higit sa 3 kilometer bawat segundo, ganoon kabilis. Sa oras na ma-detect ito ng radar, dahil sa sobrang bilis nito, ang paglunsad ng isang interceptor missile ay magiging walang silbi. At dahil bumabagsak ito mula sa ganoong kataas, napakalaki ng inersya nito. Maaari itong lumikha ng isang malakas na pagsabog sa isang iglap lamang. Bukod dito, ang potential energy mula sa mataas na altitude ay nagiging kinetic at thermal energy kapag nagkaroon ng friction sa hangin. Ang temperatura sa ibabaw ng warhead ay maaaring umabot sa libu-libong degree Celsius, ngunit ang karamihan sa mapanirang lakas nito ay nagmumula sa napakabilis na tulin na lumilikha ng isang malakas na pagsabog at shockwave nang hindi nangangailangan ng malaking explosive warhead. Ginagawa nitong perpektong sandata ang Blue Sparrow para tumagos sa anumang pinatibay na bunker, tulad na lang sa assassination ni Khamenei kamakailan. Kung ipinapakita ng Blue Sparrow ang isang hindi malalabag na kapangyarihan, ang tanong ay, hanggang saan ang mararating ng Amerika at Israel sa digmaang ito? Ang sagot ay nasa nakakagulat na pahayag mula kay US Secretary of State Marco Rubio nang itaas niya ang isang gintong espada na may nakaukit na mga salitang Unleash Chiang Kai-shek. Si Rubio ay may hawak na gintong espada. Mga kaibigan, kamakailan lang nagbigay ng talumpati si US Secretary of State Marco Rubio tungkol sa digmaan sa Iran. Sa isang pagdinig sa Kongreso ng US, gumamit siya ng isang napaka-espesyal na metapora, isang paghahambing na karaniwang kilala lamang sa hanay ng matataas na opisyal ng US. Sinabi niya, makikita ninyo sa mga susunod na oras at sa mga susunod na araw, ilalabas natin si Chiang Kai-shek sa entablado. Pakawalan si Chiang Kai-shek at mararamdaman ninyo ito. Ang pariralang ilabas si Chiang Kai-shek sa entablado o pakawalan si Chiang Kai-shek ay maaaring kakaiba sa ating mga Pilipino. Ngunit ito ay isang napakatanyag na termino sa politika ng Amerika, lalo na sa mga konserbatibo noong panahon ng Cold War.
Ang kahulugan nito ay bigyan ng ganap na kalayaan ang isang malakas na mandirigma na gamitin ang kanyang kapangyarihan upang hindi siya mapigilan at magamit niya ang kanyang buong lakas laban sa kaaway. Bakit ginamit ni Secretary Rubio ang pariralang ito? Para mas maunawaan, kailangan nating balikan ang kasaysayan. Halos 80 taon na ang nakalipas sa unang yugto ng digmaang sibil sa Tsina. Noon, sinubukan ng Estados Unidos na mamagitan sa pagitan ng Kuomintang ni Chiang Kai-shek at ng Communist Party ni Mao Zedong. Ang ipinadala upang mamagitan ay si General George Marshall, isang respetadong personalidad sa militar ng Amerika pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Noong 1946, pumunta si Marshall sa Tsina na may misyong mamagitan at magtatag ng isang koalisyon na pamahalaan sa pagitan ng dalawang panig. Noong panahong iyon, matalinong ipinakita ni Mao Zedong ang kanyang hukbo bilang isang malinis, demokratiko, bukas at simpleng organisasyon. Ang mga kanluraning mamamahayag tulad ni na Edgar Snow at Agnes Smedley ay pumunta rin sa Yan'an upang magsulat ng mga libro at report. Nagbigay sila sa gobyerno ng Amerika ng isang napaka-positibong impresyon tungkol sa hukbo ni Mao. Ngunit alam ni Chiang Kai-shek ang mapanlinlang na kalikasan ni Mao Zedong. Alam niya na ang hukbo ni Mao ay hindi isang demokratikong puwersa kundi isang despotiko at diktatorial na organisasyon na handang gumamit ng karahasan para agawin ang kapangyarihan. Kung hindi agad mapupuksa ang puwersang ito, hindi magkakaroon ng kapayapaan ang bansang Tsino sa hinaharap. Sa kasamaang palad, nalinlang ni Mao Zedong ang maraming Amerikano kabilang si General Marshall. At nagsimulang maniwala si Marshall na ang hukbo ni Mao ang demokratiko at bukas na puwersa, habang ang Kuomintang ni Chiang Kai-shek ay diktatorial at autoritarian. Sa labanan ng Siping noong 1946 sa hilagang silangan ng Tsina, nagtamo ng malaking tagumpay ang Kuomintang ni Chiang Kai-shek laban sa hukbong pinamumunuan ni Lin Biao. Lubos na nakalamang ang Kuomintang. Sinimulan nilang tugisin at lipulin ang mga puwersa ni Mao sa hilagang silangan. Ngunit sa sandaling iyon, nag-utos si Marshall na pigilan ang pagtugis ng Kuomintang. Nagbigay ito ng pagkakataon kay Lin Biao na muling buuin ang kanyang mga puwersa at pagkatapos ay maglunsad ng malakas na kontra-atake. Mula 1946 hanggang tagsibol ng 1947, nagsagawa si Mao Zedong ng 3 malawakang pagpapalawak ng militar at pagsasanay. Noon, hindi lang natanggap ni Mao ang kumpletong kagamitang militar ng Hapon, kundi binigyan din siya ng maraming armas ng Amerika mula sa Unyong Sobyet. Dahil noong ikalawang digmaang pandaigdig, ginamit ng Estados Unidos ang Lend-Lease Act para magbigay sa Unyong Sobyet ng maraming kagamitan laban sa Nazi Germany. Matapos matalo ang hukbong Aleman, marami pa ring armas ng Amerika ang Unyong Sobyet at ibinigay nila ito kay Mao Zedong. Ang mas nakakalungkot, ginamit ni Marshall ang kapayapaan bilang dahilan para kumbinsihin ang gobyerno ng US na magpataw ng arms embargo sa Kuomintang. Ang resulta ng kailanganin ni Chiang Kai-shek ng mga bala at kagamitan para ipagpatuloy ang laban, pinutol ng US ang tulong na lalong nagpalakas kay Mao Zedong dahil sa mga armas mula sa Unyong Sobyet. Dahil dito, unti-unting humina ang Kuomintang. Nahirapan silang harapin ang dumaraming kagamitan ng kalaban at dumanas ng sunod-sunod na pagkatalo. Nang makita ng gobyerno ng US ang sunod-sunod na pagkatalo ng Kuomintang, ipinadala nila si General Albert Wedemeyer para palitan si Marshall. Matapos mag-imbestiga, nag-utos si Wedemeyer ng agarang tulong militar para kay Chiang Kai-shek. Ngunit huli na ang lahat. Nawala sa Republika ng Tsina ang mainland at napilitang umatras sa Taiwan. Matapos umatras sa Taiwan, hindi nawala ang determinasyon ni Chiang Kai-shek na magkontra-atake.
Nag-alok pa siya na magpadala ng 3 hanggang 5 dibisyon para tulungan ang tropang Amerikano sa digmaang Koreano. Ngunit tinanggihan ito ni Pangulong Harry Truman dahil sa takot na lumala ang hidwaan at ayaw niyang mas lalong masangkot sa digmaang sibil ng China. Noong panahong iyon, ang nangingibabaw na pananaw sa politika ng Amerika ay bawasan ng epekto ng hidwaan sa halip na talunin ng tuluyan ng kaaway. Nakita ng mga Amerikano na masyadong malakas si Chiang Kai-shek at sinubukan nilang pigilan siya, hadlangan ang kanyang kontra-atake sa mainland at ang kanyang determinasyon sa digmaang Koreano. Ngunit ang mga konserbatibo sa Amerika ay hindi sumang-ayon sa diskarte ni Pangulong Truman at General Marshall. Itinuring nila si Chiang Kai-shek bilang isang matalas na espada, isang bayaning matatag, may matinding determinasyon at malakas na diwang palaban, ngunit pinipigilan kaya't hindi niya magamit ang kanyang buong potensyal. Kaya't isinulong ng mga konserbatibong politiko noon na palayain si Chiang Kai-shek na nangangahulugang huwag na siyang pigilan, hayaan siyang gamitin ang kanyang buong lakas at tuparin ang kanyang misyon. Ang pariralang ito ay unti-unting naging isang termino sa lipunang Amerikano noong Cold War, Unleash Chiang Kai-shek. Katumbas din ito ng pagsasagawa ng mga desididong operasyong militar upang makamit ang ganap na tagumpay. Ang kwentong ito ay nagsimula noong dekada 1940-1950, ngunit nananatiling buhay sa mga konserbatibong Amerikano hanggang ngayon. Noong 2005, nang mapili si Marco Rubio bilang Speaker ng Florida House of Representatives, nagbigay ng isang madamdaming talumpati si Florida Governor Jeb Bush, ang pangalawang anak ng yumaong Pangulong George H.W. Bush. Sinabi niya na si Chiang Kai-shek ay may matinding determinasyon tulad ng isang Diyos na may hawak na palakol at kalasag na hindi kailanman uurong. Sa mata ng mga konserbatibong Amerikano, si Chiang ay simbolo ng matatag na kalooban, malakas na diwang palaban at determinasyong hindi matitinag. Naniniwala si Jeb Bush na ang binatang si Rubio ay ganoon din. Magagawa niya ang malalaking bagay para sa Amerika. Kaya't pagkatapos ng talumpati, kinuha ni Jeb Bush ang isang gintong espada at ibinigay kay Rubio. Sinabi niya, "Ibibigay ko sa iyo ang espada ng isang dakilang konserbatibong mandirigma." Sa puluhan ng espada ay nakaukit ang mga salitang Unleash Chiang. Sa pagbibigay ng espadang ito, umaasa si Jeb Bush na si Rubio ang magiging Chiang Kai-shek ng Amerika sa hinaharap. Tinanggap ni Rubio ang espada noong 2005, eksaktong 21 taon mula ngayon. Ngayon, sa kanyang papel bilang Secretary of State sa ilalim ng Administrasyong Trump, muli niyang itinaas ang espadang iyon at inulit ang determinasyong pakawalan si Chiang Kai-shek. Naunawaan niya kung paano ginagamit ng Beijing at mga katulad na rehimen ang palabas ng demokrasya at pagiging bukas para linlangin ang mundo, katulad ng panlilinlang ni Mao Zedong kay General Marshall noon. Kaya't nang sabihin ni Rubio na ilabas si Chiang Kai-shek sa entablado o pakawalan si Chiang Kai-shek, hindi lamang niya tinutukoy ang pagpapalala ng aksyong militar laban sa Iran ng desidido at walang kompromiso, kundi ipinapahiwatig din niya ang isang mas malalim na pilosopiya. Sa pananaw ni Rubio, ang Iran ngayon ay may maraming pagkakatulad sa Tsina. Kung ang ideolohiya ng rehimeng Beijing ay nagmula sa Unyong Sobyet, ang radikal na ideolohiyang Islamiko ay dayuhan din na pumasok sa Iran. Sinupil nito ang kulturang Persian, ginamit ang karahasan para manatili sa kapangyarihan. Tulad ni Mao Zedong na nagtago sa Yan'an, si Khomeini noon ay nagtago rin sa Paris, nagtayo ng isang imaheng malinis at simple para makuha ang loob ng kanluran. Pagkatapos ay umakyat sa kapangyarihan at nagtatag ng isang totalitaryong rehimen. Alam iyon ni Rubio.
Hindi lamang Iran ang kanyang target, kundi nakikita niya ang malaking demonyo sa likod na sumusuporta sa rehimeng ito. Ang pag-ulit niya sa pariralang pakawalan si Chiang Kai-shek matapos ang halos 21 taon mula nang matanggap niya ang gintong espada ay nagpapakita na determinado siyang gamitin ito upang puksain ang kasamaan. Sino ang demonyo sa mundong ito? Sila ang mga kumukuha ng organo ng mga tao, nang aapi sa mamamayan, umuusig sa pananampalataya at nagpopondo sa terorismo. Ang pagpuksa sa kasamaan ay pagtarget sa mga organisasyon at rehimeng tulad nito. Malinaw ang paninindigan ni Rubio tungkol dito. Lubos niyang nauunawaan ang mga masasamang rehimeng ito. Natanggap ni Rubio ang espadang ito mahigit 5 taon na ang nakalipas. Ngayon, muli niya itong itinaas. Ang target ay hindi lamang Iran, kundi marahil ay mas malayo pa ang nasa likod nito, ang rehimeng Chino. Mula sa alamat ni Kaani sa Blue Sparrow hanggang sa gintong espada na itinaas ni Marco Rubio, lahat ay nagtitipon sa isang napakalinaw na mensahe. Ang teokratikong rehimen ng Iran ay nasa bingit ng pagbagsak. Kapag iwinasiwas na ang espada at patuloy na bumagsak ang Blue Sparrow, wala nang atrasan ang Tehran. Susuko sa napakalakas na puwersa o tuluyang mabubura sa isang bagyo ng apoy. Ngunit hindi diyan nagtatapos ang kwento. Ang Iran ngayon ay maaaring maging Tsina bukas. Hindi aksidenteng binanggit ni Rubio ang pakawalan si Chiang Kai-shek. Ito ay isang deklarasyon na hindi na uulitin ng US at ng mga alyado nito ang mga pagkakamali ng nakaraan. Walang pag-aatubili, walang kompromiso, walang pagbibigay sa kaaway ng panahon para makabawi. Nauulit ang kasaysayan, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nakatali ang espada. Kapag pinakawalan na si Chiang Kai-shek, mararamdaman talaga ng mundo ang lakas nito. Isang lakas na hindi lamang nakatutok sa Tehran, kundi diretso ring nakatutok sa Beijing.